Hindi ba't lahat tayo ay naghahangad na maging malapit sa Diyos? Hindi ba't yan ang isa sa ating pinakamahalagang hangarin bilang mga anak ng Diyos? Baguhan ka man sa pananampalataya o isang batikang Kristiyano, ang paglapit sa Diyos ang nais at ginagawa ng bawat anak ng Diyos. Paano kung ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya, ngunit pakiramdam mo ay malayo ka pa rin sa Diyos? Mga minamahal, ang paglapit sa Diyos ay higit sa kung ano ang maintindihan ng iyong damdamin, ngunit narito ang ilang mga palatandaan na dapat bantayan. Bago tayo pumasok dyan, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang Diyos ay isang espiritu, at lahat ng naglilingkod sa Kanya ay dapat gawin ito sa espiritu at katotohanan. Mga minamahal, hanggat tunay mong minamahal ang Panginoon at ang banal na espiritu ay nasa iyo, mas malapit ka sa Diyos kaysa sa iyong inaakala. Huwag hayaang linlangin ka ng dyablo batay sa iyong mga damdamin o ay blackmail ka sa kasalanan ng iyong nakaraan. Nagdududa pa rin? Siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, habang inilalahad namin ang 1-0 palatandaan na nagpapakitang mas lumalapit ka sa Diyos kaysa dati. Numero 1, may nabago kang pasyon at pagnanais para sa Diyos. Ang pagpasok sa isang relasyon sa Diyos ay isang ganap na bagong karanasan. Parang kapag may nakilala kayong bagong kaibigan, at magkakilala pa lang kayong dalawa, pinag-uusapan ang mga gusto at ayaw at magkaibang personalidad. Pagkatapos, kung gusto mo ang tao at ang kanyang karakter, nagsisimula kang maging mas malapit sa tao, at magsisimula ka pang ayusin ang iyong pagkatao para sa individual. Palagi kang maglalaan ng oras upang tawagan at makipag-hangout kasama ang tao. Ganito ang relasyon mo sa Diyos. Habang lumalago ka sa iyong paglalakbay bilang Kristiyano, mas napapalapit ka sa Kanya. Habang lumalalim ito, lalo kang nananabik sa Kanya. Kapag nagsimula kang maghangad ng higit sa Diyos at hanapin Siya sa lahat ng oras sa Kanyang salita, at sa lugar ng panalangin, iyon ay isang palatandaan na ikaw ay nagiging mas malapit sa Diyos. Kapag hinanap mo Siya ng buong puso, mas lalapit ka sa Diyos. Sinasabi sa Jeremiah 20:13, hahanapin niyo ako at masusumpungan ako kapag hinahanap niyo ako ng buong puso ninyo. Ang isang malalim na pagnanais para sa Diyos ay nagsasangkot ng paglinang ng isang patuloy na pananabik at pagkagutom para sa isang mas malapit na kaugnayan sa Kanya. Ito ay may kasamang pakiramdam ng kawalang kasiyahan sa mga bagay ng mundo. Nagsisimula kang makaramdam ng hindi kumpleto tungkol sa mga makamundong bagay, ngunit gusto mong gawin ang mga bagay ng Diyos ng higit pa. Sinamahan din ito ng mas mataas na kamalayan ng banal na presensya sa buhay ng isang tao. Siyempre, ang paglakad kasama ang Diyos ay palaging mangangailangan ng maraming sakripisyo mula sa iyo. Kapag sinimulan mong gawin ang mga ito, makatitiyak ka na papalapit ka sa Diyos. Sa huli, ang tumitinding pagnanais na ito ay maaaring isang regalo mula sa Diyos na ginagamit Niya para mas mapalapit ka sa Kanyang sarili. Sa pagtugon mo sa pamamagitan ng paghahanap sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, panalangin, pagsamba, at pagsunod, bibigyang kasiyahan Niya ang pinakamalalim na pananabik ng iyong kaluluwa, at mas lalapit ka sa Kanya. Ang pagnanais na ito ay humahantong sa pagtaas ng pagiging sensitibo sa mga espiritual na bagay. Nagsisimula kang mapansin ang mga banayad na palatandaan at pagkakahanay na nagpapatunay na may mas mataas na kapangyarihan sa trabaho. Ang mga regular at pang-araw-araw na pangyayari ay nagsisimulang magkaroon ng higit na kahulugan at kahalagahan para sa iyo. Ang pagnanais ay ang pangunahing panggatong para sa espiritual na paglago. Ang katotohanan ito ay ipinakita sa buhay ni David. Sinabi niya sa awit 42 na, kung paanong humihingal ang usa sa batis ng tubig, gayon din humihingal ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Araw-araw, gustong-gusto ni David na makasama ang Diyos dahil gusto niyang gawin ito. Ito ay hindi nagmula sa kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanya, ngunit mula sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos mula sa iyo. Nais niyang bumuo ka ng malalim na pagnanais para sa Kanya at sa Kanyang mga paraan. Ito ang maglalapit sa iyo sa Kanya. Pangalawa, buong pagtitiwala sa Diyos.
Ang banal na pagtitiwala sa Diyos ay paniniwala sa Kanya at sa Kanyang kakayahan. Ang paglakad kasama ang Diyos ay nangangailangan ng pagtitiwala sa Kanya. Itinuturo ito ng Diyos sa Hebreo 11:6 at kung walang pananampalataya, imposibleng mapalugdan ang Diyos sapagkat ang sinumang lalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay nabubuhay at na Kanyang ginagantimpalaan ang mga taong taimtim na naghahanap sa Kanya. Kapag nagtiwala ka sa isang tao, sapat ang iyong kumpiyansa na isali siya sa anumang bagay, maliit o malaki. Wala kang pakialam na sabihin sa kanila ang anumang bagay. Ganito rin ang Diyos. Kung mas komportable ka sa Diyos, mas nagtitiwala ka sa Kanya. Ito ay katibayan na ikaw ay lumalapit sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Kanya, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi Niya sa Kanyang salita at masigasig kang sumunod. Gusto mong gawin ang lahat ng Kanyang iniutos dahil naniniwala kang tama ang mga ito, kahit na wala silang katuturan sa likas na pag-iisip ng tao. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, isinasangkot mo Siya sa malaki at maliliit na bagay. Halimbawa, kung gusto mong magsagawa ng isang malaking proyekto o gumawa ng malalaking desisyon, tulad ng pagpili ng mga relasyon, maghihintay ka muna upang makakuha ng mga direksyon mula sa Kanya. Naghihintay ka sa Kanya ng karunungan sa maliliit na bagay tulad ng iyong pang-araw-araw na gawain, listahan ng mga dapat gawin, kung sino ang makikilala, at kung paano tumugon sa isang tao. Kapag nakagawian mong gawin ang mga bagay na ito, makatitiyak ka na lumalapit ka sa Diyos dahil nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang paghatol. Kahit na humaharap sa isang hamon, naghihintay ka sa Kanya, naniniwalang gagawin Niya ito. Tanging ang mga nagtitiwala sa Diyos ay lalapit sa Kanya at lumalakad na kasama Niya. May mga halimbawa tayo sa Biblia tulad nina Enoch, Noah, Abraham, Moses, Paul, David, Peter, at iba pa. Ang mga lalaking ito ay nagtiwala sa Diyos kahit na ito ay mapanganib at hindi makatwiran. Hindi nakakagulat na sila ay natag bilang mga kaibigan ng Diyos. Nagtiwala si Abraham sa pangako ng Diyos sa kanya, kahit na parang baliw at imposible. Dahil dito, mas naging malapit siya sa Diyos. Napakalalim nito na ipinagtapat sa kanya ng Diyos ang tungkol sa kanyang mga plano para sa Sodoma at Gomora. Ngunit hindi doon nagtapos. Si Abraham ay may lakas ng loob na magtanong, na nagpapatunay na ang relasyong ito ay hindi isang panig, binago pa nga niya ang unang desisyon ng Diyos. Gaano ka mas malapit sa Diyos kaysa dito? Nagtiwala si Noah sa Diyos at nagtayo ng arka, kahit na ang mga plano para sa arka ay parang hindi makatwiran. Sapat na nagtiwala si Moises sa Diyos upang matupad ang atas na pangunahan ang mga Israelita sa isang mapanganib na paglalakbay, at pinagkalooban siya ng Diyos ng karangalan na makita ang kanyang kaluwalhatian. Kapag nagsimula kang magtiwala ng husto sa Diyos, ipinagkatiwala niya sa iyo ang impormasyon at mga tungkulin. Magsisimula kang makakita ng mga bagay na naiba sa kung paano mo sila nakita noon dahil nakikita mo ang mga ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay mga senyales na ikaw ay lumalapit sa Diyos. Bilang 3, sumunod ka sa Diyos ng kusang loob. Ang pagsunod ay nagtataglay ng kapangyarihang ilapit ka ng husto sa Diyos. Ang ganap na pagsunod sa Diyos ay higit pa sa isang relihiyosong obligasyon, ito ay isang landas tungo sa espiritual na paglago. Ang pagsunod sa Diyos ay nagmumula sa pagnanais na palugdan siya. Kapag sinunod mo ang mga utos ng Diyos at sinunod mo ang kanyang kalooban, mas nagiging malapit ka sa Diyos. Kaya naman, kailangan mong maging tapat sa Kanya sa simpleng mga galaw ng araw-araw na mga panalangin, pagbubulay-bulay sa Kanyang salita, pagpapakita ng pag-ibig sa iyong kapwa, o pagsunod sa Kanyang mahirap at mahigpit na mga tagubilin. Ninanais ng Diyos ang ganap na pagsunod mula sa Kanyang mga tao, dahil paulit-ulit na sinasabi na ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Ang pagsunod sa Diyos ay hinuhubog ang iyong pagkatao at iniayon ka sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging naaayon sa kalooban ng Diyos ay bumubuo ng isang matibay na buklod na nagiging dahilan upang mas mapalapit ka sa Diyos. Ang lahat ng mga pagkilos ng pagsunod ay tila hindi gaanong mahalaga sa paghihiwalay, ngunit kapag patuloy na isinasagawa, ang mga ito ay may pagbabagong epekto sa iyong espiritual na paglago.
Ang iyong pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng matinding paggalang sa Kanya. Ang bawat pagkilos ng pagsunod ay isang paraan ng pagkilala sa Kanya. Ito ay isang paraan ng pag-aaral sa Kanya, kung ano ang gusto niya at kung ano ang hindi niya gusto. At ano ang mas mahusay na paraan upang maging malapit sa isang tao kaysa sa pag-aaral ng mga bagay tungkol sa kanila. Kapag tayo ay sumusunod o kumikilos ayon sa nais ng Diyos na gawin natin, talagang sinisikap nating tularan ang Kanyang pangmalas sa mundo, kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito, at kung ano ang nais niya para dito. Kami ay nagiging mas malapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasanay kung ano ang alam namin tungkol sa Kanya. Kung gaano mo binibigyang pansin ang salita ng Diyos, at tapat na pagsunod sa Kanyang mga utos, ay katibayan ng iyong pagiging malapit sa Kanya. Ang pag-aaral at pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay nagpapahusay sa iyong espiritual na paglago at naglalapit sa iyo na mas malapit sa Kanya. Kapag sinisikap mong sundin ang mga utos ng Diyos, sasabihin mong mahalaga sa iyo ang Diyos. Kapag sinunod mo siya, pipiliin mo ang pinakamahusay sa Diyos at kinikilala mo siyang pinakamataas. Pinalalalim nito ang iyong relasyon sa Kanya. Kaya, ang malaking tanong ay, masunurin ka ba sa Diyos? Sagutin mo ito sa loob ng iyong puso. Bilang 4, ninanais mong makasama ang ibang mga mananampalataya. Kapag nagnanais ka para sa isang Kristiyanong komunidad na tumulong sa iyong paglago at mapanatili ang iyong pagnanasa sa Diyos, iyon ay isang malakas na senyales na mas gusto mo siya. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos, ninanais mo ang pakikisama sa ibang mga mananampalataya na kapareho ng pag-isip. Kapag nagsimula kang magkaroon ng espiritual na gana na mabubusog lamang sa pamamagitan ng pagkonekta sa komunidad na ito, mas nagiging malapit ka sa Diyos. Tulad ng naitala tungkol sa unang simbahan sa Biblia, sila ay naging mas malapit sa Diyos dahil binibigyang pansin nila ang pakikisama sa mga kapatid. Sila ay umunlad dahil sila ay nakikisama sa isa't isa. Ang Gawa 2 oras 42 minuto negatibo 46 ay nagsasabi. Itinuon nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at sa pakikisama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Araw-araw, patuloy silang nagtitipon sa mga templo. Ang pagnanais na makasama ang ibang mga mananampalataya ay nagpapakita ng pangangailangan para sa espiritual na pagpapakain upang, habang ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, ang mga mananampalataya ay maaaring patalasin ang kanilang sarili sa kaalaman ng Diyos. Ang pagiging kabilang sa isang Kristiyanong komunidad ay maghihikayat sa iyo na hanapin ang Diyos ng higit pa. Masaya kang nakataas ang iyong mga kamay kapag nakababa ka. Hindi ka maiiwang mag-isa sa iyong mga pagsubok. Ang pagnanais na magkaroon ng komunidad kasama ng ibang mga mananampalataya ay nagpapakita rin na gusto mong isulong ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang isang umuunlad na komunidad ng mga mananampalataya ay magdadala sa ibang mga tao at magpapaunlad ng pakikisama sa kanila, sa gayon ay magpapalawak ng kaharian ng Diyos. Sa paggawa nito, sinusunod mo ang mga utos ng Diyos at patalasin ang iyong sarili sa espiritual. Talagang ito ay isang senyales na ikaw ay lumalapit sa Diyos. Ano pang mga palatandaan ang makikita mo kapag lumalapit ka sa Diyos? Humanda dahil ang susunod na 5 palatandaan ay napakahalaga. Ito ang number 5, mas nagiging humble ka. Kapag nagsimula kang lumapit sa Diyos, mas makikita mo ang Diyos at mas mababa ang iyong sarili. Nagdudulot ito ng kababaang loob. Ang pagpapakumbaba ay simpleng pag-isip ng mas mababa sa iyong sarili kaysa sa iba. Ang tao, natural, ay palaging puno ng kanyang sarili, ngunit ito ay nagbabago kapag siya ay higit na isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Bilang pagpapasakop sa Diyos, pinuputol niya tayo. Kinakalkal niya ang mga dumi. Inaalis din niya ang pagmamataas at pinapangyari kang magpakumbaba, at ang postura ng pagpapakumbaba ay nagsisimulang lumabas sa iyong buhay. Ang pagmamataas ay isa sa mga bagay na lubos na kinasusuklaman ng Diyos. Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkawasak, gaya ng wastong sinabi ng Biblia. Iniisip ng mga mapagmataas na tao ang kanilang sarili bilang mas mataas kaysa sa nararapat. Dahil dito, wala silang nakikita sa paghahanap sa Diyos.
Ito ay humantong sa walang anuman kundi parusa. Dahil sa pagpapakumbaba, higit kang umaasa sa Diyos at nakikilala ang iyong mga limitasyon. Sa ganitong paraan, hindi ka mataas ang isip na aminin na hindi mo laging malulutas ang iyong mga problema. Ang pagpapakumbaba ay ginagawa mong tratuhin ang mga tao sa paraang nais ng Diyos na tratuhin sila. Ginagawa nitong mag-alok ng tulong sa mga tao hanggat nasa iyong kapangyarihan. Pinapayagan ka nitong makatanggap ng tulong mula sa iba. Dahil sa pagpapakumbaba, parangalan mo ang Diyos at parangalan mo siya sa pamamagitan ng mga tao. Ginagawa nitong masunurin ka sa mga utos ng Diyos at naaayon sa kanyang kalooban. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay sa iyo ng karunungan. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, madali kang makikinig sa mga pagwawasto. Malugod mong tatanggapin ang mga paniniwala at pamumuno ng banal na espiritu. Sa makatuwid, makikita ka ng Diyos na madaling turuan. Gagawin mo ang mga bagay ayon sa puso ng Diyos, na nagpapakitang mas malapit ka sa Diyos. Ang kababaang loob ay sumasalamin sa isang pusong nakaayon sa mga alituntunin tulad ng pagmamahal, pakikiramay sa iba, at paglilingkod. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan ng espiritual na paglago at pagiging malapit sa Diyos. Gayunpaman, tandaan na ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina. Ipinapakita nito na malakas ka sa espiritu. Ipinapakita nito na pinahintulutan mong durugin ng Diyos ang iyong kaakuhan at ngayon ay hinubog na ang iyong puso. Sinasabi ng Kawikaan 22:4, ang pagpapakumbaba ay ang pagkatakot sa Panginoon, ang kabayaran nito ay kayamanan, karangalan, at buhay. Ginagantimpalaan ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Kung nahanap mo ang iyong sarili na bukas sa pag-aaral at paglago, ikaw ay mapagpakumbaba. Kung hindi ka kumapit sa iyong mga iniisip at paniniwala, ngunit handang tumanggap ng mga tagubilin mula sa Diyos at sa mga otoridad na inilagay niya sa iyo, kung gayon ikaw ay mapagpakumbaba at lumalapit sa Diyos. Ito ang naging buhay ni Joshua. Namuhay siya ng mapagpakumbaba sa ilalim ng pag-aalaga ni Moises, at inilapit siya ng Diyos sa kanyang sarili. Numero 6. Malayang ipinapahayag mo ang bunga ng Espiritu. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang bunga ng Espiritu sa Galatia 5:22-23. Sabi niya, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa gayong mga bagay walang batas. Sa madaling salita, ito ang mga katangian na dapat ipakita ng bawat mananampalataya. Habang lumalaki ang bawat isa sa kanilang relasyon sa Diyos, inaasahan silang maging higit na katulad ng Diyos at nagpapakita ng mga ugali at katangiang tulad niya. Ngunit hindi ito palaging nangyayari. Ang ilang mananampalataya ay hindi nagpapakita ng mga bunga ng Espiritu sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay maaaring dahil hindi nila naibigay ang kanilang sarili ng sapat sa banal na Espiritu. Kung makikita mo ang mga bungang ito na ipinakita sa iyong pagkatao, lumalago ka sa espiritual. Nais ng Diyos na sumulong tayo sa ating paglalakbay na maging katulad niya. Kapag ipinakita mo ang mga bunga ng Espiritu, magpapakita ka ng pagmamahal sa iba, kaibigan man o kaaway. Magiging payapa ka sa lahat ng tao, gaya ng itinuro sa amin. Magkakaroon ka ng pagtitiis, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Magiging tapat ka sa lahat ng masusumpungang gawin ng iyong mga kamay. Papalapit ka sa Diyos kung maipapakita mo ang mga katangiang ito, hindi dahil sinusubukan mong gawin ang mga ito ng buong lakas kundi dahil palagi mong isinusuko ang iyong sarili sa banal na Espiritu upang pangasiwaan ang iyong puso. Numero 7. Pinangangasiwaan mo ang mga sitwasyon ng matalino. Ilang beses na nating narinig na ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas, at ang mga bagay ay hindi palaging magiging maayos sa paraang gusto natin. Gayunpaman, ang ating buhay Kristiyano ay palaging magiging mas mahirap dahil hindi tayo bahagi ng mundong ito at dapat na panatilihin ang mga pamantayan ng Diyos. Kung paano mo pinangangasiwaan ang mga sitwasyon ay magdedetermina kung gaano ka kamature sa iyong pananampalataya
at kung gaano ka kalapit sa Diyos. Kapag tapat kang lumalakad kasama ang Panginoon, mas kilala mo siya at nauunawaan mo kung gaano niya kayang gawin. Nagsisimula kang makakita ng mga sitwasyon ng iba dahil sa iyong pagtitiwala sa mga kakayahan ng Diyos. Nababawasan ang iyong pagkabalisa at haharapin mo ang mga sitwasyon ng may higit na katapangan. Kapag mas napalapit ka sa Diyos, mas mahusay mong pinangangasiwaan ang mga sitwasyon dahil hindi mo lang sila nakikitungo sa iyong pangunawa kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Lagi mong hahanapin ang mukha ng Panginoon sa panalangin sa halip na kumilos ng nagmamadali. Kapag gusto mong sagutin ang isang tanong, hindi ka nagmadaling sumagot ngunit mahinahon at may karunungan. Sa isang pag-uusap, palagi kang mag-iingat sa iyong sasabihin upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang argumento. Kapag gusto mong itama ang isang tao, itama mo sa pag-ibig. Kapag sinubukan ka ng isang tao na inisin ka, mananatili kang kalmado. Kapag may emergency, nagdadasal ka sa Diyos kahit sa init ng sitwasyon. Kapag sinimulan mong gawin ang mga bagay sa iba at matalinong paraan, higit pa kaysa dati, alam mong papalapit ka na sa Diyos dahil hindi mo ginagawa ang lahat ng ito sa iyong sarili kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung kanino mo isinuko ang iyong sarili sa paglipas ng panahon. Ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pagmamahal, at disiplina sa sarili. Kaya't sa susunod na makakita ka ng mga tao na nagtataka kung bakit positibo kang tumugon sa isang sitwasyon o kung bakit hindi ka nag-alab sa galit gaya ng dati, magalak at magpasalamat sa Diyos. Iyan ay isang tanda ng espiritual na kapanahunan at isang palatandaan na ikaw ay nagiging mas malapit sa Diyos. Numero 8. Ninanais mo ang mga kaloob ng Espiritu. Ang mga kaloob ng Espiritu ay magkakaibang pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos sa tao. Ang mga ito ay nakatala sa 1 Korinto 12:8 11. Ang sabi ng Biblia, sa isa, ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang isang mensahe ng karunungan, sa isa, isang mensahe ng kaalaman sa pamamagitan ng parehong Espiritu, sa isa, pananampalataya sa pamamagitan ng parehong Espiritu, sa isa, mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang espiritong iyon, sa iba, mga mahimalang kapangyarihan, sa isa, sa propesya, sa isa, sa pagkilala sa pagitan ng mga espiritu, sa isa, sa pagsasalita sa iba't ibang uri ng mga wika, at sa lahat ng ito ay ang mga gawa ng iba't ibang wika, at sa lahat ng ito ay ang mga gawa ng iba't ibang wika, iisang espiritu, at ibinahagi niya ang mga ito sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. Sa tamang pagkatawag sa kanila, sila ay mga kaloob ng Diyos sa mga tao. Ibinibigay niya ang mga ito sa mga tao ayon sa kanyang kalooban, gaya ng nakatala sa mga taga-Korinto 12:1. Ngunit kung taimtim mong ninanais ang mga ito at nananalangin sa Diyos para sa kanila, maibibigay niya ang mga ito sa iyo. Ang mga kaloob na ito ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga tao, ngunit nilayon upang luwalhatiin ang Diyos. Ang mga ito ay ibinigay upang makinabang ang mga banal, sila ay naglilingkod para sa pagpapatibay, panghihikayat, at kaaliwan. Nangangahulugan ito na ang sinumang nagpapahayag ng mga kaloob ng Espiritu ay ginagawa ang gawain ng Panginoon at nagdadala ng espiritual na paglago sa katawan ni Kristo. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na nananabik na ang mga kaloob ng Espiritu ay maipahayag sa pamamagitan mo, iyon ay tanda ng espiritual na kapanahunan. Ito ay isang palatandaan na nais mong gawin kung ano ang nagpapasaya sa kanyang puso, ang pagpapatibay ng mga banal. Dapat mong panatilihing buhay ang pananabik at pagnanais na iyon. Ang Diyos, sa kanyang awa, ay ibibigay ang iyong mga hangarin. Numero 9. Mas umaasa ka sa Diyos. Sa Juan 21:18, nakikipag-usap si Jesus kay Pedro pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, at sinabi niya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, noong ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbihis at pumunta kung saan mo ibig, ngunit kapag ikaw ay matanda na, ikaw ay mag-uunat ng iyong mga kamay, at iba ang magbibihis sa iyo at magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Sa mundong ito, natural, kapag nagiging mature ka, mas nagiging independent ka.
Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa isang Kristiyano. Habang nagiging mature ka sa iyong pananampalataya, at mas napapalapit ka sa Diyos, mas nagiging dependent ka sa Kanya. Ito ang tinutukoy ni Jesus sa Kanyang pakikipag-usap kay Pedro. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, mas binibitawan natin ang ating sarili at tinatanggap ang biyaya ng Diyos. Ang pag-asa sa Diyos ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina, ito ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ipinapakita nito na naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Nagtitiwala ka sa Kanya na lalabanan mo ang iyong mga laban, gabayan ka, at bibigyan ka. Umasa ka sa Kanya at nagpapahinga sa Kanyang mga pangako. Itong lubos na pagtitiwala sa Diyos ay nagpapakita na ikaw ay lumalapit sa Kanya. Ang isang bata ay susunod sa kanilang mga magulang kaysa sa mga estranghero dahil kilala nila sila at mas malapit sa kanila. Nagtitiwala ang bata na mas ligtas sila sa kanilang mga magulang. Ganito ang nangyayari sa atin at sa Diyos. Habang lumalapit ka sa Diyos, mas umaasa ka sa Kanya at sa Kanyang tulong. Lagi mo siyang hahanapin sa bawat sitwasyon. Ang iyong tiwala sa sarili ay nagsisimulang mamatay at mas nagiging tiwala ka sa Diyos. Ang iyong kakulangan ay nagiging mas maliwanag at napagtanto mo kung gaano mo siya kailangan. Kinikilala mo ang pangangailangan na manalangin ng higit pa. Ang pagiging umaasa sa Diyos ay hindi lamang nangangahulugan ng pangangailangan ng Kanyang tulong o suporta. Nangangahulugan din ito ng pagpapasakop sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga tagubilin. Nangangahulugan ito ng paggawa ng bawat aksyon batay sa mga bagay na Kanyang sinasang-ayunan. Ang pagiging umaasa sa Diyos ay pagtatanong kung ano ang gagawin, paano ito gagawin, kung saan pupunta, at kung aling mga hakbang ang dapat gawin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sanggol na Kristiyano at isang mas mature na Kristiyano ay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang isang may gulang na Kristiyano ay may Diyos na kasangkot sa lahat ng gawain ng kanyang buhay. Ang isang may gulang na Kristiyano ay higit na nananalangin at naghahangad ng kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay, mabuti man o masama ang sitwasyon, matitiis o hindi mabata. Ang isang Kristiyanong malapit sa Diyos ay laging nananalangin. Ang taong umaasa sa Panginoon ay laging maghihintay sa Panginoon at palaging magiging malakas. Kapag umaasa ka sa Panginoon at maghintay sa Kanya sa lugar ng panalangin, pag-aayuno, at pag-aaral ng salita para sa mga tagubilin at direksyon, makatitiyak ka na papalapit ka sa Diyos. Narito ang huling tanda. Numero 10, nagiging mas bukas ka sa pagsasanay ng mga espiritual na prinsipyo. Hindi lahat ng mananampalataya ay bukas sa pagsasagawa ng lahat ng espiritual na prinsipyo. Ang ilang mga Kristiyano ay napakaliberal sa kanilang mga paniniwala at hindi ganap na isinusuko ang kanilang mga sarili sa lahat ng mga turo sa Biblia. Ngunit kung ikaw ay bukas sa pagsasagawa ng mga espiritual na prinsipyo, ito ay isang senyales na ikaw ay lumalapit sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng ilang prinsipyo para tulungan tayong maglakbay sa buhay at magkaroon ng mga resulta. Nandyan sila para sa ikabubuti ng ating buhay, hindi para sa ating kapahamakan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong lahat na magsikap na matutuhan at maunawaan sila, upang malaman kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Hindi natin dapat isara ang ating isipan sa pag-aaral at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito. Ang mga ito ay nakapaloob sa kasulatan para sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa atin sa katuwiran. Ang mga espiritual na prinsipyo tulad ng pagbibigay, pagpapatawad, paglutas ng hindi pagkakasundo, at pasasalamat ay dapat matutunan at isabuhay. Ito ay hindi isang kaganapan kung ang isang tao ay hindi alam tungkol sa kanila bago, ngunit dapat kang maging bukas sa pag-aaral at pag-unawa kung ano ang kanilang pinaninindigan. Kung masusumpungan mo ang iyong sarili na natututo at nagnanais na malaman ang isipan ng Diyos tungkol sa mga alituntuning ito, ikaw ay lumalago sa espiritual at nagiging mas malapit sa Diyos. Ngayong alam mo na ang mga palatandaang ito, kailangan mong malaman na dapat mong ipagpatuloy ang paggawa nito upang hindi ka magsimulang lumayo sa Diyos. Ginawa mo ang mga gawaing ito na naging dahilan upang mas mapalapit ka sa Diyos.
Dapat mong matutunan kung paano pagbutihin sila para mas mapalapit sa Kanya. Sikaping mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang pangunawa sa bawat tanda. Paigtingin ang iyong pagnanais para sa Diyos at patuloy na magtiwala at maniwala sa Kanya sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Linangin ang pagkilos ng ganap na pagsunod, gaano man kahirap. Patuloy na manabik sa pakikisama at huwag hamakin ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Labanan ang bawat pagpapahayag ng pagmamataas at manatiling mapagpakumbaba. Sa halip, mas isuko ang iyong sarili sa banal na espiritu upang mas maging katulad Kanya at mas maipahayag ang mga bunga ng espiritu. Magtiwala sa Diyos para sa karunungan upang patuloy na tumugon sa mga sitwasyon dahil sa pagtitiwala sa Kanya. Hangarin at hangarin ang mga kaloob ng espiritu na maipahayag sa pamamagitan mo. Patuloy na umasa ng lubos sa Diyos, gawin mo siyang lahat. Pahintulutan siya na lumaban sa iyong mga laban at makatitiyak ka sa tagumpay. Maging bukas sa pag-aaral at pagsasabuhay ng mga espiritual na prinsipyo para sa ikabubuti ng iyong buhay. Higit sa lahat, siguraduhing hindi masisira ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nais ng Diyos na magkaroon ng isang magiliw na relasyon sa iyo. At kung narito ka at hindi mo pa nakikita ang alinman sa mga palatandaang ito, natutuwa akong nakita mo ang video na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay maseryosohin ang iyong relasyon sa Diyos, magpasakop sa pamumuno ng banal na espiritu, at buong pusong mangako sa pagdarasal at pag-aaral ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, salamat sa salitang ipinahayag mo sa akin ngayon. Salamat sa iyong salita palagi, dahil nakakuha ako ng lakas ng loob, pagpapalaya, kapayapaan, at mas matinding pagnanasa para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ipinahayag sa iyong salita. Nagpapasalamat ako na ipinakita mo sa akin ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na ako ay lumalapit sa iyo, dahil ngayon ay maaari kong subaybayan ang aking paglaki at magtiwala na tutulungan mo akong mapalapit sa iyo araw-araw. Dalangin ko na bigyan mo ako ng pusong nagnanais ng mas matibay na relasyon sa iyo upang gawin ko lamang ang mga bagay na maglalapit sa akin sa iyo araw-araw. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ang mga bagay na humihila sa akin palayo sa iyo, at simulan kong alisin ang mga ito upang mapanatili ko ang aking mga mata sa iyo. Inalis ko ang lahat ng distractions at discouragements, maging ito ay tao o material na mga bagay. Tulungan mo ako, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng buong puso ko, na lahat ng sinabi mo tungkol sa akin ay totoo. Palakasin mo ang aking puso, Panginoon, upang kapag ang mga bagay ay hindi madali o walang kahulugan, hindi ako magdududa sa iyong katapatan at soberanya. Bigyan mo ako ng biyayang magtiwala sa iyo ng sapat upang laging sumunod sa iyo. Alam ko na ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Dalangin ko, Ama, na bigyan mo ako ng pagkakataon na laging sumunod sa iyo, kahit sa kaliit-liitang detalye, upang lagi kitang masiyahan at gawin lamang ang mga bagay na naayon sa iyong mga prinsipyo. Hinihiling ko ang biyaya na maging mapagpakumbaba. Tulungan mo akong palaging makita ang iyo sa aking buhay at mas mababa ang aking sarili. Dalangin ko na makita ko ang aking kawalan ng kakayahan nang wala ka, upang lagi kong makita ang pangangailangan para sa iyo sa aking buhay. Inalis ko ang pagmamataas ngayon at ang lahat ng iba pang bagay na umaalis sa aking atensyon mula sa iyo at ginagawa akong ibigay ang lahat ng pagkilala sa aking sarili. Hindi ko dapat baliwalain ang iyong biyaya sa aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, na lagi kitang makita sa bawat sitwasyon at isama ka sa lahat ng aking pinagdadaanan, mabuti man o masama. Titigil na ako sa pagtitiwala sa aking mga kakayahan at pangunawa mula ngayon. Ako ay magiging mahinahon at makikita kung ano ang iyong ipagagawa sa akin sa lahat ng sitwasyon. Inalis ko ang takot at pagkabalisa dahil hindi mo ako binigyan ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at isang matinong pag-isip. Tulungan akong gawin ang aking kaugnayan sa banal na espiritu. Bigyan mo ako ng biyaya na laging hangarin ang iyong mukha. Bigyan mo ako ng pagnanais na pag-aralan ang iyong salita upang mas malaman ang iyong mga daan at lakaran ang mga ito.
Sa lahat, Panginoon, hayaan mo ang aking pagnanais araw-araw upang hanapin kita sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nabiyayaan ng video na ito ang iyong buhay, pindutin ang like button. Gayon din, mangyaring ibahagi sa mga kaibigan. Sa paggawa nito, tinutulungan mo kami sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para makakuha ka ng notification kapag nag-upload kami ng isa pang nakaka-inspire na video. See you sa susunod!